morning, magandang umaga po sa inyong lahat. We are all excited for the second episode of our webinar series here in Boost Manila. And kamusta po kayo? This is Aris Okinanan from Boost Manila and we are live on Zoom and Facebook Live. So shout out muna sa ating mga attendees from Zoom. We have, sa natin, no? Si Patricia, si Lancy, si Jared, si Pilang, well, marami-rami na tayo. Si Esperanza, si Michael, si Jonathan, si Ish, Nicole, si Joy. Hello sa Zoom and sa Facebook Live. Shout out daw sa mga students from University of Caloocan City. Mga marketing students yan. I think si Pilang also is a student from Agribusiness naman. So, kamusta kayo lahat? So, welcome everyone. And I'm all tulad nyo, excited na rin ako na i-present sa inyo ang second episode of Boost Manila web series entitled Larawang Di Ko Pass, which is all about product photography. Yan. Kamusta sa inyo? Balita ko, meron pa parating na bagyo, so ingat-ingat lamang po tayo dyan. And nga po, Sulong Negosyo is actually an initiative of Boost Manila Tech Company. So this is our parang corporate social responsibility in helping other micro or small businesses na, lumaki ang network, matuto at mag-share sa kapwa small business. So, yan, excited na tayo. We actually have a number of episodes coming for you guys. We have some special guests today. Isa lang pala yung guest natin for today. But in our upcoming episodes, meron tayong mga celebrities yan na-invite na mag-join ng ating show. And also, we will be inviting some actually, nakapag-invite na kami, yung ibang mga small and online business owners natin. So, they will be sharing their experiences with us, especially during the pandemic. Hello, Miss Jen Vargas. Special shout out sa iyo. Good morning. Well, thank you for joining. Ayan, so hello kay Trixie, kay Jeba, kay Marilyn, kay Mary Rose, kay Alejandro. Ayan, Harrison Clark. Shout out sa inyo lahat. Good morning. So, excited na ba kayo, guys? Ako excited na. And before that, at the end of this webinar episode, we will be sharing a link for you guys para magbigay ng inyong mga opinion or comment or suggestion. And this is actually a survey. At saka yung mga magre-request, yung mga mahal nating estudyante dahil mahal na mahal namin kayo, gusto namin kayong matuto. Yan, mga nagre-request ng e-certificate. So please indicate lang your full name dun sa survey link na ipamimigay natin mamaya. Alright, so excited na ako. Pero bago ang lahat, ipapakilala ko muna ang ating special guest. Actually, medyo, mga 10:03 pa lang pala. So hintayin pa natin, a few more minutes bago tayo magsimula in call. And then, I will be introducing our special guest for today. Ayan, so, kayong mga nasa Facebook at nasa Zoom, ano bang gusto nyong matutunan ngayong araw na to since we're talking about photography in general? Kung meron kayong mga questions, just type in your comments, suggestions, violent reactions sa ating chat box, both on Facebook Live and on Zoom. Ayan. Hello, Miss Gail. Hello, Jenny. Kamusta kayo? Sana hindi umuulan sa inyo. Ingat-ingat lang and I hope maganda ang weekend nating lahat. How to maximize cellphone photography. Yan. Sige, later on, we will do that. Alright. So, invite lang namin kayo. Ang next episode pala namin, this coming Friday, November 6, we'll be featuring one very good UI UX designer by the name of Elle. She will be discussing about logos. So, kung interested kayo to learn more about logos, kung paano gumawa ng logos, ano yung tamang execution, how to choose the proper colors or design for your logos, tune into next Friday, that's November 6 at 10 a.m. also. And we will also be featuring 2 to 3 online sellers na part ng ating Facebook group, guys. So, kung gusto nyo ma-feature yung business sa ating webinar series, mag-join lang kayo sa ating Sulong Negosyo PH Facebook group. And yung Facebook po ng Boost Manila Tech, that's Boost MNL Tech PH. Tama ba? Tama, pagagalitan ako ng aming marketing team na si Jared at si Anton pag mali ang aking Facebook page na broadcast. Alright, so it's 10:05, so I think I will be starting
We will be starting now, and I think we have enough viewers sa ating Facebook Live and sa Zoom. So let me just read you an introduction ng ating special guest for today. Ayan. Ricky Ladia first picked a camera in the 80s out of curiosity, and that fateful act soon blossomed into a hobby, passion, then thriving career. More than 3 decades later, the fascination and passion endure even as the photographer can already look back at an impressive resume. Wow, 80s ha. So, huwag kayo magbilang ng taon. Batang-bata pa ito siya, Ricky. Ricky honed his talent at advertising and publishing companies from the Philippines to Middle East before venturing out as freelancer. Now, this allowed him to further diversify and sharpen his talents behind the viewfinder as he worked and continues to work with a variety of nationally circulated magazines of major publishing companies, including People Asia, Eastgate, Solar, ABS-CBN, and Hinge Inquirer publications. Wow, mga bigating brands. Now, Ladia also went into commercial and advertising photography, doing projects with advertising agencies, real estate conglomerates, casinos, hotels, and resorts. Now, current clients include Ayala Land Incorporated, Shangri-La Hotels and Resorts, Grand Hyatt Manila, Manila Hotel and Solaire Resort and Casino, and Ricky Ladia has been sought out to endorse quality brands in the industry, and he is one of the friends with vision of Data Color Spider, which is a color imaging solutions products for photography and graphic arts, and Godox lighting endorser. He's also one of KOL's, now key opinion leader for ASUS Zenphones Philippines and a brand partner of Fujifilm PH. Wow, sana all. Ang daming brands ni Sir Ricky. Now, he is also a Nikon ambassador, a Tamron Image Master, Gitso, SanDisk, Fox Lighting and G Technology, Panasonic Lumix PH, 7 Artisans, and Lawa Lenses PH endorser. Sikat na sikat. Ang daming endorsement ni Sir Ricky. Ayan, so excited na ba kayo makilala ng ating guest for today? Ako excited na. So guys, join me in welcoming our special guest for today, Mr. Image Master himself, Mr. Ricky Ladia. Sir, please show your video. Wala na yata si Ricky. Ayan, Sir Ricky, nakamute ka. Ayan. Ang haba na introduction, no? Wala naman totoo na sinabi. Okay, ano gagawin natin yan? Sir, ayan, kamusta ka? Okay naman. I-apply mo muna. Ayan. Para nandiyan yung logo mo. Ayan, napakagandang logo ni Sir Ricky. Ayan. Okay naman. Nakaka-survive. Siyempre, alam naman lahat apektado. Lalo na yung ng photography, video arts, di ba? Kaya tayo apektado. So, ano pinagkakabisan mo ngayon, Sir Ricky? Netflix. Netflix? Ano bang paborito mong pinanonood sa Netflix ngayon? Katatapos ko yung Wow. Dami pwedeng pagpilian. Pinuto muna ako sa Korean drama. Korean drama, no? Oo. Kaya nga ganito yung shot ko ngayon kasi alam ko mahilig ka sa Korean drama eh. So, medyo... Masyado ako na-apektuhan eh, kaya pinigil ko muna. Tama. Yun muna. Western na muna ulit. Western na muna. Sige. Sige sir, I think we are all excited over on Facebook and Zoom and may mga nagtatanong na rin. So I think we are ready to start na po when you are ready. Yeah, bro, sige. This is tabletop photography. Mag-aano tayo dun sa magpo-concentrate tayo sa smartphone kasi most of the entrepreneurs ngayon, yung mga nagiging na nag-start up, wala naman silang camera pa, di ba? Hindi ba may camera? Pero most ng mga entrepreneurs ngayon is ginagamit lang nila yung cellphone nila. FB Live, tapos sila na lang. So, ngayon, tuturo ko paano natin mapapaganda pa ng content, yung
Okay? So, go, Sir Aris. So, getting started, una, kailangan mo ng konsepto, dapat may idea ka. Tapos, syempre, yung tools. So, ang tools natin for this webinar, yung smartphone nyo, meron kang maliit na holder, smartphone holder, and then you have the tripod, kahit yung small tripod lang, para lang hindi gumagalaw yung ano, yung uh, camera mo. And then, ano pa? So, getting started, yung concept na, di ba? So, paano yung concept? Actually, yung pag-iisip ng concept, lalo na ngayon, di ba? Marami tayong buyers na nasa Instagram, Facebook. Ayaw naman nila yung puti lang yung background mo. Although, yung tuturo ko dito yung sa puti background and paano mo ilawan ng maayos. Okay? But, after that, syempre, yun yung mga puti, yun yung mga pangalan, di ba? Nagkanda, Shopee, white background yan. Yan ang nire-require nila, white background, maliwanag yung litrato, okay? Maliwanag yung mismo subject mo. Pero, pag nag-post ka sa Instagram, ayaw mo naman ng white background lang, ayos-ayos ng content. Yun yung sinatawag natin, ino-conceptualize. Okay? So, paano ka kumuha ng idea? Ganun din naman. Tingin ka lang sa Instagram, tingin ka sa internet, kuha ka ng idea, kung ano. Halimbawa, anong aking produkto, ang hub, diba? Ang aking produkto, hahanapan ko yan ng magandang may present. Para pag tinignan sa Instagram or sa Facebook, ang mabibighani or maakit natin yung mamimilit na bumili ng produkto. Diba? Yun naman yung main ano natin goal. Okay? Maibenta at maging aware sila doon sa produkto. Okay? So, concept, tingin sa uh, Pinterest, yan, pwede sa Pinterest, pwede sa images ng Google, um, doon kayo kumuha ng mga ideas. And then, Instagram, of course. And then, tools, yun nga. And then, yung execution, yun na yung part. Okay? Next slide, sir. So, with the concept, una yung idea. Siyempre, yun nga sinasabi ko sa inyo, research muna tayo. And then, pag meron ka na nun, sige lang, diretso lang, sir. Kung meron ka na nun, plan mo naman, and then yung execution mo pinag-ulit. Okay? So, yan. Dito, pinapakita ko lang sili, di ba? So, ang idea mo is, something mo is sili, okay? Sili, siyempre, hot yan. Diba? So, pag hot, anong pumapasok ng isip natin? Apoy. So, doon maglalaro ngayon sa konsepto mo. From your subject, kung ano yung nagko-complement sa kanya, kung kulay ba, o sitwasyon ba, yun yung pwede mong gawin. Okay? So, ipag-plan mo ngayon yun. Bago ka mag-shoot, kailangan nandiyan na lang props mo. Ano yung mga gamit mo props, ano yung mga kailangan mo ilagay sa paligid yung uh, yung subject, di ba? And then execution, ito na yung shoot. Okay? So, ang end result yan, yung next slide natin. There you go. So, from the concept, yun ang may idea, and then may planning tayo, and then execution. Ito yung kinalabasan mo. Naisip natin. Okay? So, ganun yung proseso, ganun yung workflow dapat. Okay? Huwag yung para-para kayo na, sige, ito na lang, ito na lang, ito na lang. Magiging capsule yung kuha nyo sa produkto, di ba? Halo-halo lang, yung pala hindi. Nakakita ka ng ano, tinabi mo sa computer, di ba? Eh, liquid yun. Bawal sa computer ang liquid, di ba? So, hindi pwede yung mga ganun natin. So, tingnan nyo kung ano yung mga pwede, yung mga bagay na yun yung ilalagay. Okay? So, next, sir.
tools ng smartphone. Lahat naman ng smartphone ngayon siguro pwede, di ba? Lahat capable. Kahit sabihin mo pang hindi ganun kamahal, hindi kahit kasing mahal nung mansanas. Di ba? Napakamahal ng mansanas eh. No? Sobrang mahal ng mansanas. So, kahit hindi yun, actually, yung binigay ko para sa anak ko, magkano lang, parang 7,000 lang yata, yung 6,000. Pero, napaka-capable. Mas maganda pa nga sa mas mahal na na phone ko yung camera niya. So, hindi mo kailangan bumili ng isipin nyo, ang pag-uploadan nyo is internet. Sa internet, hindi kailangan ng masyadong malaking file. Okay? Sa FB, ang nangyayari, sobrang laki ng file mo, nire-resize niya, lulus ng file. Okay? So, hindi kailangan ng malaking file. Okay? Smartphone, and then susunod lighting. Pagdating sa lighting, LED light pwede. Meron pa yung ilaw yung desk lamp. Pwede yun. Ano pa ba? Pagdating sa essential. Pwede nga rin tabi lang kayo ng bintana. Shoot. Okay? Pag sa tabi kayo ng bintana mag-shoot, siguro doon yung araw. Hindi kayo mag-shoot ng gabi. Nasa tabi kayo ng bintana madilim din. So, kailangan araw kayo mag-shoot. Okay? Pasaway. Di ba? Okay? Pag medyo madilim na, siyempre kailangan mo na makita. Ngayon, kung may pambili ka ng flash, di mas maganda. Kasi iba yung naibibigay na liwanag ng flash, iba yung ibang nabibigay na liwanag ng LED light. Pagkaiba sila. Okay? And then, you have tripod. Siyempre, ako, yung tripod, small lang. Okay? Bakit maliit na tripod? Table top ka lang. Hindi mo naman kailangan lumayo. Diba? Ang liit ng pupunan mo, siguro isang tangka lang yung pupunan mo. Karamihan ng cellphone, naka-wide yan. So, pag lumayo ka pa, gano'n na lang kaliit yung, diba? So, syempre, ilalapit mo or magsusutin ka. So, you don't need yung laking tripod para kasi mas malayo ka na. Eto, table top, tatagin niya yung mismo. Okay? Siguraduhin nyo lang yung tripod nyo is pwedeng horizontal, pwedeng portrait mode, pwedeng landscape mode. Okay? And pwede nyo siyang taas pa ba? Okay? Yan, taas pa ba? Okay. Bakit? Siyempre, para naiaayos mo yung angulo mo. Diba? Kung nakaganyan lang yan, nilayo mo ng konti, hindi lalaki yung baba, hindi yung taas. So, may a-adjust mo siya. Diba? Okay? So, yun yung mga kailangan mo pagdating sa tripod. Yung holder, marami naman holder yan. Hindi mo kailangan bumili ng mahal. Kailangan mong bumili ng something na magagamit. Okay? Yung mahal, pag may pera ka na. Pag medyo mayapang ka na. Pag may pambili na. Mayapang ka na. May pambili ka na, hindi ka na nung medyo mahal. Pero sa ngayon, ano lang yung kaya mo, i-maximize mo kung ano yung kaya mo. Kung ano yung nasa iyo, i-maximize mo. And then, as we can see here yung light box. Para siyang para siyang kahon lang, tapos puro puti lang siya lahat. May binibenta sa Lazada and Shopee, may kasama LED light. Okay? So, hindi po pwede yung may kasama LED light kasi yung pwede naman, ang problema ko kasi doon, pag medyo shiny yung kinukunan. Yung LED light kasi na yung strip eh. Okay? So, ang mangyayari doon sa LED light, yung strip ng LED light na yun, pag nakikita mo ngayon doon sa product, hindi magandang tingnan. Mangyayari nung i-edit mo pa siya. So, lalagyan trabaho mo. Okay? Sabi nga namin, first and foremost, pag nahawak ang camera, you're a photographer. Diba? Hindi ka graphic artist. So, as much as possible, gawin mo na ng tama yung pa lang sa shoot para mas susuot ang gagawin mo. Kasi lahat yung pinaprocess. Lahat na kahit ako, process ako. Hindi mo pwedeng hindi. Okay? Kailangan i-enhance mo yung photography. So, you have to post-process. Ang sinasabi ko lang is, para ma-iksihan natin yung time natin sa computer. Kasi
Kasi tama na yung ginawa natin. Hindi natin i-correct pa. Okay? So, ngayon, yung nakikita nyo rito, Lightbox, depende yan sa laki. No? Hindi siya kamahalan. Mas mahal yung mga may LED lang. Okay? Yung mga ganito nasa 1.5, pinakamahal 2,000 pero malaki na yun. What I have is parang payo. Kasi gusto ko madali kong dalhin eh. Okay? Kung maliliit lang kukunan ko, tapos meron akong LED light, simple lang. So, ang ano lang ito is, para lang siyang payo. So, yung hakakin na lang siyang ganyan. Yan. Okay? Diba? Wow. Parang lighted na siya. Diba? So, ang bilis-bilis niya dalhin, madali siya dalhin. Actually, yung nasa picture na yan, yung nasa slide natin, madali rin yan kasi tinitinglot yan. Pag tiniglot. Ang gusto ko lang dito, pag tiniglot ko na siya, okay? Pag naitiglot ko na to, ang mangyayari nito, pwede na siya kasama ng kasama ng aking light stand. Diba? Itatambay ko lang siya sa light stand, pwede ko itali. So, magkasama sila ng light stand. Halos magkasinta sila ng light stand. Okay? So, those are the essential things na kailangan. Bukod doon sa white na background. Yung white na background, pwede ko gamitin any white surface, pwede cartolina. Okay? Bantay pa, masyadong maliit. Okay, cartolina is good. Pero kami ang ginagamit namin lagi illustration board, yung may black and white illustration board. Wala lang yan, maraming mabibili niya sa bookstore. Okay? So, next slide natin. I hope anyway, pwede ko kayo magtanong kami. Okay, smartphone, basic natin. Okay, yung nakita nyo kanina ng litrato, kung kayo sa smartphone, bulak-bulak na yan. Pabalik, sir. Para lang pakita sa inyo na hindi kayo limitado porket wala kayong DSLR, may hindi maganda po. Wala kang DSLR. Kaya buhay yan sa smartphone. So, depende yan sa inyo kung paano ilawan, kung paano centralize. LED light lang yan, dalawang LED light. Yan yung focus. This photo is for the Asus Zenfone 3. Medyo matagal na siya. Okay, so, pagdating niya sa smartphone, meron kayong pwede i-click. Lahat yan, merong settings. Okay? So, sa settings na yan, makikita niya lahat. Yan, camera resolution. Meron plus JPEG ang cellphone nyo, mas maganda. Pero pag wala, kung may sa pinakamataas na resolution, 12 megapixel siya, 64 megapixel siya, 100 megapixel. Yun kayo. Okay? Kasi yun yung pinakamaganda yung resolution. Which means, nandun yung pinakamaganda yung quality. So, Sir Ricky, meron akong question. Yes. Ano bang ibig sabihin ng RAW? Bakit importante na yun ang piliin kung available yung option na yan? Okay. Yung raw file, nandun lahat ng information. Okay? Kagandahan sa raw, pwede kang gumawa ng mga daming JPEG. Ang problema kasi natin sa JPEG, kung gagamitin mo siya ng pangmatagalan, every time you open and close the JPEG, ay nag-luluset siya ng quality. So, which means, yung JPEG na binuksan mo ngayon, at binuksan mo 2 months after, iba na yung quality ng sa unang JPEG na ito. Okay? If you want to have the same resolution, the same quality ng JPEG, gawa ka ulit from RAW. Kumbaga, itong RAW, parang itong negative. Kung may negative ka, magpapaprint ka, di ba? Ganun dati yung alang-alang, di ba? RAW, negative. So, nandun lahat. So, pwede kang gumawa ng magandang print. So, dito naman, pwede kang gumawa ng maraming JPEG. And, isa pa maganda sa RAW, nagkamali ka ng white balance, pwede mo i-correct sa RAW. Sa JPEG, mahirapan kayo correct ng white balance. Okay? Pag medyo overexposed ka ng content, underexposed ka ng content, madaling i-correct yan pag sa RAW file. Okay?
ang isang drawback ng raw file, hindi mo siya agad may upload. That's why mas maganda raw plus JPEG para if you decide to upload right away, meron kang JPEG. Diba? So kung may JPEG ka, upload mo na yung JPEG mo. Kung gusto mo mag-process, yun ka sa raw. Okay? So, kaya sinasuggest ko kung meron raw, kasi process ko rin naman yan, di ba? But kailangan mo dumaan dun sa processor. Diba? Kailangan mo dumaan sa isang app or sa isang software para na-convert siya into JPEG. Okay? Okay, noted yan. Next. Tanong lang ng tanong. Okay. Video quality. Bakit gusto natin 4K? Hindi naman lahat ng TV naman 4K. Hindi naman lahat ng computer naman 4K. Kasi nandun yung highest quality. Okay? Pwede mo namang i-downgrade yan pag ano eh. Kumbaga, i-record mo siya ng 4K, pero ang output, ano lang, parang HD lang. Diba? Mas nagiging, mas malinaw yung video kaysa dun sa HD ka na agad. Diba? Kasi, sabihin natin na, ganito, ang isang example ng ganito is, meron kang maliit na file ng bitrate, pinalakihan mo, ilaki mo. Okay? Kumbaga, pang 3 megapixel, ginawa mo siyang 11 megapixel. Ano nangyayari doon sa bitrate? Naglulusin ang quality, di ba? Pero, kung may malaki kang file, pinikitan mo, pinocompress mo, mas magiging maganda yung quality. Hindi not actually compressed, kundi pinalimutin mo siya. So, nagsiksikan ngayon yung mas gumaganda yung quality. Ganun din dun sa video. So, i-ano siya na mas magandang quality. Kahit iba nga po siya, maganda pa rin. Mas lalo maganda yung quality sa video natin. So, yun yun. Pagdating sa video natin. So, next na sa list. Okay, saan mo i-store? Okay? Lahat ngayon, halos lahat ngayon, merong micro SD slot. Diba? Ang telepono natin. May micro SD slot. So, ang default yan, pag nag-shoot ka, pupunta yan sa internal storage. So, you have to specify doon sa phone mo na sa micro SD. Bakit? Kasi, pag napupuno na yung telepono, bumabagal na yung telepono. Okay? Kasi ang dami na niyang laman sa loob. Marami siya nakikita sa loob. So, nangyayari nun, bumabagal siya. Pero kung lahat ng litrato mo, lahat ng video mo, pupunta sa micro SD, hindi na-apektuhan yung internal storage mo. Okay? So, mas mabilis pa rin, mas maganda pa rin yung telepono mo. Okay? So, micro SD, kung doon natin papupuntahin yung ating mga pupunta. Next. So, yung camera sa, yan, madami yan, something with pattern. So, pagdating sa yung camera apps, marami yan, yan, meron tayo slow motion, may panoramic tayo, may illumination. So, kaya bahala kung anong gusto nyo gamitin, pwede naman kung lang lagi. Okay? Yung Pro kasi, yun yung may manual. Okay? So, manually i-adjust mo yung minus ko, manually i-adjust mo yung meron yata akong sa next slide natin. Pakita na natin sa ayan. Okay. So, kasama yan, sa pag-a-adjust natin, lahat, kung paano natin ina-adjust yung manually, yung mga adjustment natin, mga shutter speed. Yung aperture, hindi natin magagalaw yun. Kasi sobrang nipis niya, hindi nagagalaw yung aperture niya. So, ang nangyayari dyan, pag-change niyan sa aperture, ganyan. Okay? Ang nangyayari lang para meron tayong sinasabi, okay yung likod. Yung glaring effect ng likod. Usual yan sa mga portraits. Okay? Para mangyari yun, ang gagawin niya, applications na lang. Hindi na dun sa kasi sa camera, sa aperture yan. Yung opening na tinatawag. F4, 5.6, yung tinatawag na aperture natin. Walang ganyan ang smartphones. So, saan tayo mag-aaya?
ayaw niya mahirapan, photo lang kayo. Focus, photo rin. Pindutin nyo lang. Diba? May touch yan, diba? So, pipindutin nyo doon, ita-touch nyo, and then, exposure control. Okay? So, pag nagdating doon sa, pag pindot nyo, focus doon, either down or up, iliwanag siya. So, nakakontrol nyo pa rin yung focus. Hindi pag ganun nyo, kumain agad. So, mag-i-adjust nyo yung overexpose natin ng content, underexpose natin. That's right. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng team camera apps natin. Balik tayo doon. Balik. Kumobra. Isa pa. Dalawang balik. Balik. Yan. Pag gumaman na yan, isa lang. Yan. Okay. So dito, pag nakita nyo yan, so makikita nyo yung yung 1 for second, ISO, yung F yan, yung F 1.8, nakikita nyo sa pagkakataas. Yung F 1.8 na yan, yung aperture na tawag. Yung 1 is 1 over 4, yan yung speed. Okay? And then ISO, yun yung sensitivity sensor nyo. Okay? So that's 200, ibig sabihin, madilim na ng tinupunan kaya ganyan. ISO. Ito yung nandun sa Pro, manual control yan. Siguro naman yung iba ayaw na ganyan. So, yun lang tayo sa auto. So, go na tayo dun sa next slide natin. So there, we have the ISO, and then yung white balance. Yung white balance natin, effectively ang pagdating sa digital eh. Yung film days, okay, yung film days ang nangyayari, okay, yung film days, ang nangyayari niyan, daylight lang lagi. So, isa lang yung ISO ng time na yun. ISO 100, ISO 100, ISO 400, 800, kasi film days. Ngayon, pwede ka nang mag-iba-iba ng ISO depende sa liwanag ng pasok. Okay? So, yung white balance naman natin, is iba-iba yung nakikita ng pag naka-auto white balance ka, kung nakikita niya medyo madilaw, yung nangyayari niya maglalagay siya ng kasi isipin niya, ay medyo warm. So, nangyayari, hindi na madilaw, ginagawa niya. Ano nangyayari sa skin ng tao? Nag-aano din, okay? So, sorry nga, nasa garahe kasi. Meron mo kasi sa gilid eh. Mukhang malaking aso yan, Sir Ricky. Hindi, maliit lang to. Kaya lang, dami nila. Madami sila. Okay. So, kailangan tama yung white balance nyo. Makikita nyo, kailangan yung skin natin is tama yung skin natin. Okay? So, wait lang. Okay. Sige, sir. Mukhang nag-a-agree sa inyo yung mukhang nag-a-agree yung aso sa dinidiscuss eh. Anyway, so yun. Yun yung tinatawag natin yung white balance. So, next tayo. HDR, may makikita kayo HDR sa telepono nyo. Huwag nyo gagamitin yun. Okay? Paborito ko pa man din gamitin yun, Sir Ricky, para sa mga. Ang nangyayari kasi niya, para siya din-roaming. Alam mo yun? So, kung na-over yung kuha niya dun sa highlights, na-over yung kuha niya dun sa shadows. So, anong nangyayari? Nagiging okay? Meron kasi proseso talaga pag HDR. Ngaw, hindi pa rin na na-perfect sa smartphone yun. Yun ang problema. Siguro, in the near future, siguro yung mga medyo high-end, maganda na yung HDR nila. Pero kung medyo mura lang yung telepono mo, huwag mo nang gamitin si HDR. Okay? Over-under ka na lang ng konti. Kasi yun nga, hindi maganda kinalalabasan. Tapos yung colors mo pa, di ba, nagbabago. Kasi yung application is hindi pa perfecto.
Okay? Unlike mo sa pag tinaprocess mo mismo sa iyong, sa iyong computer, mas maganda yung nagiging epekto ng HDR. Okay? Next is your flash. Okay? Now, sa flash nyo, hindi actually siya flash. Okay? It's actually a LED light na ino-on nyo pag nakalagay yung flash. Okay? Kasi when we say flash, it's a burst of light. Okay? So, hindi pwedeng flash yung, flash yung LED light kasi ilaw lang siya. And, ang nangyayari niyan, pansinin nyo, kung kinunan nyo ng medyo nagiging flat, diba? At tumitingin yung likod, tapos minsan hindi pa maganda yung color cast ng LED light. So, hindi maganda yung nagiging retrato. Mas maganda pag gumamit yun ng available light. Okay? Kasi i-on mo yung flash niya. So, hindi ko nire-recommend na gumamit kayo yan. Unless may hinahanap pa yung susing nawawala. Yung flashlight. Oo, kaya hindi mo maipasok yung susing sa marantahan. Yan, yun yung gamitin mo. Okay, pero dito sa pagkuha ng litrato dito sa ginagawa natin, I think sinasuggest siya. So, hindi maganda yung kinakalabasan. Okay, next slide. Okay. Other essentials? Sige. Ayan. Yan yung flash. Nakikita yung bottom A1 na yan. Kaya lang, pang mansanas lang yan eh. Pag hindi mansanas yung telepono, hindi siya gagana. Oo. Diba? So, pang mansanas niya, pwede na sila, meron na silang flash. Uy, si Sir Levy, bihira tayong bihira yung yan, magpakita yan. Good morning, Sir Levy. And then, meron tayong mga filters meron tayong extra lenses na tinatawag. So, pag kukunan mo, medyo gusto mo lumapit, may factor tayo. So, attachment na sa telepono. Medyo level up na, kumbaga. And then we have the filters, nagla-landscape ka. Pero kung products naman, hindi mo naman masyadong kailangan yung filters. I suggest, invest na lang sa mga lenses for smartphones. And then power bank. Kasi mahalaga yung power bank. Okay? The next. Okay, knowledge. Do research lagi. Oo. Kailangan ibong mo yung talent mo sa pagkuha ng litrato. Meron naman tayong natural instinct na makakita na maganda. So, alam na kagad natin kung maganda o pangit yung ginagawa natin, di ba? Sabi nga, di ba, para gumanda yung litrato mo, dapat maganda yung kinukunan mo. Di ba? Kahit anong gusto mong gumanda yung litrato mo, kung pangit naman yung kinukunan mo, di pangit yung ilalabas, di ba? Yan. Isang kaibigan ko yun na sinabi, ano na kukuha ng magagandang litrato, gaganda ng mga fashion shoot nyo, ng mga portrait. Kumuha ka na magandang, bumayad ka. Kumuha ka na magandang modelo, di ba? Kung kapit-bahay mo lang na nagtitinda sa palengke yung kinuha mo, paano naman tayo, di ba? Tapos inisipin mo, gusto mo gumanda yung litrato. Grabe si Sarigi, oh. Pero mental photography, pwede yun, di ba? Sana kung Miss Universe yung kapit-bahay mo, Yung pwede, kung kapitbahay mo si Catriona Gray, di ba? Bakit hindi? Yun. Pwede yun. Kumbaga, pagdating sa produkto, kailangan maganda yung produkto. Diba? Kung produkto mo, natuto mo lang na yung etiketa, diba? Paano gaganda yun? So, yun. And then, knowledge sa pagkuha ng litrato. Alamin mo lahat yung sinabi ko kanina. Sa aperture, sa shutter speed. Alamin mo yun. Tungkol sa lighting, sa bagay dapat nilalagay yung ilaw. Okay, so next slide. Okay, ito na yung shoot. Okay, so sabi ko nga, table, kahit anong tabletop, yan nakikita nyo dyan, ano yan, talagang produkto yan. So, yung mga pro, yung mga nababayaran, yan ang ginagamit. Ako, wala ako yan. Kasi wala naman ako sa studio. Pero
Pero meron ako ngayon yung puting acrylic. Kaya meron ako yan. Acrylic na lang, di ka pa makabili, di ba? Tapos sumisingil ka naman sa kliyente mo. Nakakahiyan. Tapos gagamitin mo smartphone. Sisingilin mo ng 5,000, 10,000, isang produkto, tapos smartphone gagamitin. Mahiya ka naman, di ba? So, meron ako yan. Yung mga props, ibon, din, kasi hindi naman ako stylist. Photographer ako. Iwan natin yung mga props sa stylist. Now, nagkaroon ng pandemic, so sa bahay lang tayo, di ba? Kailangan natin yan. Kasi tayo nung mismo nag-isip tayo ng pinupunan natin. Hindi na tayo tumatawag ng stylist para doon sa pinupunan natin. So, tayo na yan. So, lumalabas yung pagiging artistic pagdating sa mga ganyan. Kung meron. Okay? Kung wala tayong magagawa ro. Di ba? Okay. Yes! Ayan. Usual setup for e-commerce. Ibigay natin. This is the usual setup. Para makakuha kayo white background. Diba usually ang hinihingi na merchant ka sa Lazada or merchant ka sa Shopee, hinihingi sa'yo white background. Puti lang lahat. So ito yung isa sa magandang setup. Nasa gilid na ilaw, dalawang ilaw, para bakit tayo naglalagay ng pinaka-tent? Okay? Yung light tent or light box na yan, minimize niya yung shadows. Okay? Nasusoften yung shadows. Para siyang softbox. Kasi since wala ka naman, diba? Wala ka namang mga softbox na malaking ganon. Isa ka pala, I suggest, ang pinakamakunang mabili is yung light tent and yung LED light. Okay? Yung setup na yan is okay na yan for e-commerce. Okay? Pakita natin yung actually ito, maigagalaw mo yung ilaw eh. Pwede mo iikot yung ilaw na yan para makita mo kung saan tumatama yung liwanag, yung sunlight. Dapat may shadow, dapat may highlights. Okay? So yun ang kagandahan ng ganyan. Kasi yung softbox, isang problema sa softbox, hindi nagra-wrap yung around yung ilaw. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng hard shadows, which means kailangan mo pa maglagay ng reflector. Okay, dito, malilesen mo rin sa reflector siguro medyo parang lang. Okay, so next slide yan. Okay, ito yung isa, di ba? Ang soft ng shadows niya, di ba? Ito yung hinahanap sa e-commerce kasi white lang yung background. Okay? Ito, malilesen mo yung ginagawa. Kami, kung kailangan ka rin i-white na white yung background, kailangan pa namin i-drag out. Tawag namin na i-drag out namin. So, para mag-white lahat. Problema nun, para siya nakaluha. So, you have to leave the shadows sa ilalim para alam natin na nakapagod siya. Baka lumipad yung anggel, di ba? Mahirap naman kung bigla lumipad yung anggel, di ba? So, kailangan alam natin na nakapagod siya. So, iiwan nyo ng konti yung shadows sa ilalim. So, next slide natin. Ito yung naging isang problema eh. Okay? Pag wala tinatawag natin na light box or light network, something na masusoften yung ilaw, yan yung mangyayari noon. Okay? So, tinanggal natin, anong mangyayari? Nakikita nyo na kagad, di ba? Makikita nyo na kagad na merong shadows yung magkakabilang gilid. So, medyo matigas yung shadow area, matigas yung highlight nito. Okay? Makita natin yung end product nito, sir. Ayan. Diba? So, hindi siya maganda tingnan. And then, hindi nyo mapaputi ng gusto yung background. Diba? So, magda-drop out ka pa, ayusin mo pa yung shadow area niya. Diba? So, dumadami yung trabaho. Pwede. Pero madami yung trabaho. Diba? Ayaw na natin ng maraming trabaho. Kailangan natin mabilisan. So, kailangan tama na kagad yung setup natin. Mapapansin nyo dyan, diba? Ang hard ng shadows niya. Okay? So, yung shadow niya, wala na halos details. So, dapat meron yun. So, yung ulo ng bata, wala na rin detalye, hindi na rin natin makita. Okay? So, hindi dapat ganyan yung magiging
slide. Ito yung isa. Halimbawa, wala kang lighted eh. Sabi na gano'n. Oo, sige, hindi wala kang lighted. Pero meron kang mga illustration board. Meron kang white wall. Diba? Ang pwede mong gawin is i-bounce mo yung LED light mo sa white wall or anything na white. So, para mo na rin sinopen yung light, para na rin nagkaroon ng diffusion material dun sa gitna between your light and your subject. So, mas nagiging soft yung ilaw niya. Almost the same ang mangyayari niya yung ilaw kung may light LED. Okay? So, white wall lang or anything na white surface, white cut, hindi na i-bounce mo. Okay? Hindi lang ito masyadong applicable pagdating sa medyo shiny surfaces kasi meron kang mga black area. Okay? So, yung black area na yun, makikita na sa shiny surface mo, magiging itim lang yun. Okay? So, hindi mo mapapalabas na halimbawa, tinutunan mo, medyo chrome. Okay? Pag medyo chrome, kailangan yun yung light net ang gagamitin mo kasi nga, mas nairarap na yung ilaw. Okay? Hindi katulad sa ganito na yan, may makikita kayo may mga pagitan, lalabas at lalabas siya kung masyadong shiny yung subject niyo. Okay? But this is one way na para ma-soften yung light. Okay? You bounce your light sa mga white. Okay? Pwede din sa white na ceiling. Kaya na, kung LED ang gamit mo, nasa taas na ceiling, eh, maliwala rin. Diba? So, pero isa sa ano yan, kung wala kang, isa sa solution yan, kung wala kang light. The next. Ayan yun. So, di ba? Halos pareho siya nung una nating buka ng enlightenment. Soft pa rin. Di ba? And white yung background. So, yan yung, ito, binibigyan natin ng solusyon. Halimbawa, wala ito. Pwede natin gawin. Posible pa rin. Okay? Gawa-gawa ng paraan, sabi nga nila. Okay? So, next. So, ito yung yung tatlong klase ng you have the overexposed, you have the right exposure yung nasa gitna, and then you have the underexposed yung nasa gitna. Kailangan nando kayo sa gitna lang. Okay? Hindi pwede yung overexposed, hindi pwede yung underexposed. Walang bibili. Paano yan? Hindi makita yung detalye ng produkto nyo. Kailangan nasa tamang exposure. Kita lahat ng details. Okay? Di ba nga pinapaikot pa yan eh. Pero nabibili ng para nag-rotate. So, papaikutin nila yan. Kuha rito, kuha sa gilid, kuha sa likod. Okay? Para makita ng buyer kung ano yung binibili niya. And minsan, naglalagay na something or coin para makita yung scale na produkto. Okay? Kasi pag ganyan, hindi mo alam kung gano'n siya kalaki. Kasi ilalagay mo sa description, 3 inches, gano'n. Pero pag naglagay ka ng coin dyan, alam na naman lahat kung gano'ng kalaki ng piso, di ba? Alam na naman lahat kung gano'ng kalaki. Magkakaroon na sila ng idea. Gano'ng kalaki yung produkto. Okay, next. Ito na, yung sinasabi ko yan. Paano kung Instagram, di ba? Kailangan mo medyo lifestyle. Yung mga pailaw-ilaw effect, kaya yung mga sago-sago na nasa kabilang side, kita niya yan, inilawan lang yung pinagaan mo sa mga dahon-dahon, ilaw. Pero flash na to. Okay, hindi na to LED light. Pero pwede rin ang LED light yan. Okay? So, para magkaroon ng texture. Yung mga ganyang klase, yan, hindi masyado ma-fraction. Table lang, halaman, and ilaw. Eh, iba kasi nga naglalagay ng napkin, lalagay marami nilalagay sa mga gilid-gilid. Yan, simple lang. Nakafocus dun sa products mismo. So, mas kita na agad. Ano ba yung binibenta mo? Kita na agad. Minsan, mas malaki pa yung products kaysa dun sa produkto. Ganon. Diba? Kasi baka mabili yung products, hindi yung produkto. Mahirap yun. Kailangan alamin mo kung sino ka bida. Okay? Yung produkto mo yung bida. Okay? Pag produkto mo yung bida,
Yun dapat ang kitang-kita pagdating sa lupa. Okay, next. Yan. Ito pa yung isa. Hindi lang, the usual kuha natin pagdating sa food is 45 degree. Okay? Ano yung 45 degree pagdating sa food? Kung paano mo siya nakikita sa lamesa. Okay, that's 45 degrees. Yan yung usual na angulo. Okay, pag kukuha ka ng food. Okay? So, mas nakaka-relate yung audience natin. Kasi ganyan nila nakikita yung food. Hindi naman sila, di ba? Pag kumakain naman sila, hindi naman sila kumakain ng ganun, di ba? Mahirap naman kumain ng ganun pa, di ba? Pero, in fact, for success, tulad nung nasa take-out delivery, para kitang-kita lahat yung produkto mo, then i-top shot mo. Okay? Yung nakakayaman sabihin, yung matatanda. Ang natawag dyan, top shot. Yung mga millennial, tawag dyan, flash day. Yun. Okay? Diba? Alam mo yung difference yung dalawa? Okay? Lahat yan top shot. Pag sinabi mong flash day, it's a flash day out. Okay? So, paano kung isa lang nilagay ko, layout na ba yun? Siyempre, wala pang iba na malagay. Okay? Top shot pa rin ang tawag doon kasi nasa taas yung ang so that's top shot. Okay, kahit anong sabihin mo doon. Kung tao yung kinukunan mo, flat day pa yun. Hindi mo pang kapag. Hindi mo pwede sabihin flat day yun, di ba? Tao yung kinukunan mo, top shot. So all of them are top shot. Yung mga naka-layout, naka-ayos, yan yung tinatawag natin flash day or flash day out. Okay? Kita niyo yung difference. So yan yung makuha. Okay? And pagdating sa yung pag-iilaw ng ganyan, siguro din yung nakikita yung pasta. Alam natin ano siya, di ba? Tubular siya. Kasi yung pag-iilaw natin, kung ilaw ko yan sa harap, flat yan. Hindi mahahalap ang tube yan. Hindi makikita yung tube. So, kailangan mapakita mo texture, mapakita mo may sauce ba siya, na makikita na pag inilawan siya. So, paano ba natin iniilawan ng food? Wala sa harap ang ilaw ng food. Nasa bandang side, nasa bandang likod, or nasa bandang taas ng konti. Yun yung pag-iilaw. Okay? Yung nasa harap na ilaw mo is parang built-in lang. So, kung pwedeng reflector lang sa harap, ang main light mo is nasa left side. Nasa likod. Okay? Para lumabas yung texture. Yun yung pagpapalabas natin yung texture. Next natin. So, Sir Ricky, bago tayo mag-move on, so suggestion mo if we're taking photos of mga food yan, especially sa mga products ng mga small businesses natin, mas suggestion mo yung 45 degrees versus dun sa flat lane, tama ba? Any will do. As long as maganda yung pagkakakuha, maganda yung pagkaka-layout, maganda yung pagkaka-ayos, pagkain. Any will do. Okay? Ang sinasabi ko lang is, para na dun sa nakaka-relate, lalo na yung mga dining kit. Kaya nga, di ba, kung tinignan mo yung menu, dahil bihira ka makakita ng flat day sa menu. Tama. Yung 45 degrees. Kasi, yun yung tingin mo dun sa pagkain. And then, di ba, pagdating sa menu, pag maganda yung hindi yun ang nakakukupit. Maganda ito nga, yun yung nakakukupit. Kasi mukha siyang masarap. Ang goal natin is makita sa audience doon pala sa letra kung gusto na nilang paningin. Yung pagkain. Ganun yung goal. That's the goal. Okay? Noted yan, Sir. Yes. Okay, pwede rin omnibus, okay? Walang masyadong props diba? Hindi kailangan ng madaming props. Kailangan lang makita mo ng ayun. So, yung solo shot natin ng Masha sampling. Merong sagot. Lagay ka lang ng match sa likod, lagay ka ng konting props sa likod, diba? And then, i-blur mo siya. Kasi, dapat focus mo nandun sa produkto, hindi sa background. Handa niyo yan, ha? Ang
naman mas malinaw pa yung background mo sa binibenta mo, di ba? Okay? And then, sa nakikita nyo yung maramihan, kaya pwede yung ganyang kuha. Hindi naman kailangan na ayos na ayos, diba? Pwede yung gulo-gulo ng content. At ang ano dyan is, one is yung rule ng colors pa rin, di ba? Yung yellow, red, yung mga colors, yung dapat na nasa medyo harap. Okay? Bakit? Kasi yung utak natin, ano yan eh, parang nakaprogram yan na unang titing yung mata natin sa hot colors. Yan ang unang titingnan. So, ganun yung pag-aayos natin. Next. Oh, yan. So, depende sa inyo saan nyo ba ilalagay, di ba? Pag sa, ano tawag dito, sa Instagram, square format, okay, pwede na mapaba, kaya lang nagkakaroon kayo ng black to gilid. Yun ang nagiging problem, di ba? So, pwede namang, so, bahala kayo. Una ko ba siya ng landscape? Una ko ba siya ng portrait? So, depende sa inyo. Depende kung saan nyo gagamitin. Okay? Next. Editing. Okay. Sa editing, madaming pang-edit sa sa telepono. Okay. Yung BSC, dapat tinanggal ko na yan. Wala na yan gumagamit yan. Pero Snapseed, gamit na gamit pa rin. And then you have the Lightroom and the Photoshop. And meron, alam ko yung mismong camera, mismong telepono nyo, meron yung in-app applications that you can edit. So, doon pa lang, pwede ka na mag-edit, pwede ka na mag-upload. Okay? Pagdating sa gano'n, gusto nyo i-upload agad, suggest again, bakit na kayo ng JPEG file, hindi na file. Okay? So, next editing, madaming editing applications eh. Pagdating sa editing, sa next slide natin, Sir Alice. Okay? So, madami dyan. Meron tayong image mo, i-adjust mo yung brightness mo, color mo, pwede mo i-jack up ng konti, medyo blurred, ay, madilig ka rin. Sige, kaya mo na natin. Anyway, so may Lightroom Mobile, Photoshop Express. Diyan pala, maayos mo na kaagad kung may problema. Bikiladya po, sandali lang. Sige sir, kunin mo na muna. May kumuha na. Okay. Tuloy lang natin. So, yan, yung contrast, saturation. So, i-ayos mo na muna bago mo siya i-upload. Pag-upload na upload. Unless gandang-ganda ka na sa litrato, upload mo. Pero kung medyo sa tingin mo, ganito, ayusin mo muna siya. Diba? Lagi natin i-process muna yung litrato natin, ayusin muna natin. Kasi, pag na-post mo na yan, at meron ng konting nag-likes, mahirap na i-delete mo yan. Pagdating doon, tsaka kung pala nakikita, ay pangit pala, ay kulang pala ng ganito. So, ayusin muna natin yung mga litrato natin bago natin i-upload. Okay, so next. Okay, ayan, meron tayong no crop, meron tayong infograph, cropping, or repost. Para dun sa Instagram, yan yung repost. Ano ba, pinost mo, kaibigan mo, gamitin mo yung repost para ma-repost mo yung now, kung mahaba naman yung at ayaw mo crop, square pa rin, use the no crop. Malaki yan, madaming klase yan. Ito lang yung mga ginagamit ko. So, cropping is something that you may want to use, pero ano siya may bayad. Yung iba, libre lang. So, cropping, ano ba nagagawa ng so cropping? Ito, medyo i-level up natin yung next slide tayo. I-level up natin ang konti. Pagdating sa sine, photograph ng so cropping. Isang pindot pa, sir. See? Umalaw yung litrato. Diba? Yun yung nagagawa ng so cropping. Pwede nyo nakakalaw yung sine. Diba? So, nagkakaroon ng movement sa litrato mo kahit still-still nila. So, ito isang magandang ganda pagdating sa nale-level up natin yung mga litrato. Okay.
So, next slide. Ayan. Ano ba yung importance ng photography sa brand? Okay. Ang photography po, magpapabenta actually. Okay. Mabebentaan yung litrato dahil sa photo nyo. Kung yung photo nyo, mas mabebenta yung litrato nyo. Okay. Mas madaling yung maibebenta kasi mas kita nila. So magandang kinakalabasan. So magandang kaya importante yung photography pagbebenta. Okay. Next slide. Okay, how to capture audience, sabi ko nga, di ba? How to capture audience, pwede nating gawin na pagandahin natin ng maayos, di ba? Iayos natin, okay? Mas maganda yung pagkakaayos ng litrato, mas naplano natin ang maayos ng litrato, mas matutulungan natin yung viewer natin na tingnan yung litrato. Okay? Yun yung magka-capture ngayon yung audience natin dun sa ating, diba, may Instagram account ka. Mas madami yung titingin sa Instagram mo, baka mas madami yung mag-follow sa'yo, diba? Mas madami, pag maganda yung litrato ng pagkain mo or ng mas madaming buyers ang sa'yo. Okay? So, mahalaga ang litrato. Lagi tayong visual eh. More on visual ang ano. Maglagay ka nga ng pagbenta ka nga, tapos letter lang lagay mo. Okay? Isang word lang ang lagay mo. Pagbenta ka, di ba? So, ano mangyayari? Bibili, di ba? Eh, tamad magbasa tao. Eh, gusto nila nakikita nila lagi. So, dapat, may photo, di ba? So, pag nakita nila photo, ay, nagbenta pala ng isda to, o, dipindong na kagad. O, magkano? Yung pala lalabas mo magkano. Hindi, kahit hindi mo ilagay muna. Okay? Ibig sabihin, doon pala sa litrato mo, nakuha mo na yung tao, nakuha mo na yung mga buyers. Okay? Pag tinlike nila yun, doon nila makikita, ay, mahal pala. mahal pala. mahal pala. Actually, yun. Kailangan talaga, yung litrato mo is, maganda sa paningin. Pag hindi maganda sa paningin, lalampasan lang yan. Okay? Kahit sponsored pa yung post mo. Pag di maganda yan, medyo lalampasan mo yan. Okay? So, planning, yung concept, yung idea mo, ilagay mo yung concept, and then yung plan, and then yung execute. Diba? So, yun yung gagawin mo para mapaayos mo yung litrato sa pagbibenta, lalo na sa IG or FB. Okay? So, next, ano pa ba? At yung kamatis na yan, bukas sa smartphone yan. Wow. Okay. So, ang Google Photograph is done with recognition. Kasi ano ba? Nasa isip mo na eh. Ano ba mangyayari? Ano ba gusto mong lumabas? Hindi mo pwedeng pagkuha mo pa lang, ay maganda, ito na yun. Kasi dapat alam mo na kung ano yung gusto mo. Hindi yung mamumula-mula pa tayo, di ba? Okay? So, siguro po yun ang end. Okay? So, yun end, drop a line, keep in touch, I have a Facebook, I have a Twitter, hindi na ako mapuntahan. And then, I have Instagram. You follow me sa Instagram and you follow me sa Facebook and like my Facebook page. Ayan. Okay. So yun yung mga social media channels ni Sir Ricky kung gusto nyo i-follow, no? Pero kayo mga questions. Tapos minsan si Sir Ricky namimigay yan ng ng mga giveaways. So i-follow nyo Sir Ricky. Namimigay ako ng ngiti. Pagpunta kayo dito sa bahay ko, magbubukas pa yun ako. Sige sir. Sir, let me check lang Facebook and Zoom para kasi mukhang may mga questions sa atin, no? Sige. Ayan, so daming reaction, maraming nanonood sa'yo Sir Ricky sa Facebook, ha? Wala, ano lang yan. Ano lang yan. mga nangaano lang yan. Magawa sa buhay. Walang magawa sa buhay. Yung mga gusto silang matuto actually ng photography. Kaya sila nag-tune in ngayon.
Akala nila may matututunan sila, di ba? Kaya ako, marami akong natutunan, ha? Check natin dito Thank you, sa... thank you. Thank you. Unang-una, yung omnibus pala yung tawag doon, no? Yung sa shot na yun, no? Yung pagalan. Oo, omnibus pa. Ano ba? Eh, Ayan, question? ito may isang comment, sir, sa inyo, no? Sir Ricky is very humble daw. Max. Hanggang ba? Baka hanggang. Baka nagkamali lang ng type. Ayan, meron din nag-comment, sir. Sabi ni Kuya, may nakatulong daw siya. Ayan. Thank you. Sir Ricky, pwede yung same sa lipstick na water concept mo for Fuji Film. Ayan. Ganda daw ng kuha mo doon. Ay, kaso ano yun, medyo advanced na yun. Hindi pang smartphone, kumbaga. Medyo advanced yun eh, yung kuha na yun. Hindi ko nilagay dito kasi more on smartphone tayo eh. Siguro sa mga next webinar natin, yung talagang product photography na. Hindi na smartphone gagamitin, but camera na mismo yung gagamitin. Mirrorless camera na Fuji yung gagamitin natin. And sabi ko nga, diba, I'm also using para dun sa talagang gusto mag-venture sa product photography, I suggest medyo umiwas kayo sa mouse. Okay? Kasi pagdating sa paglilinis, ako I'm using a tablet. Specifically a Wacom tablet. Okay? Para paglilinis. Kasi ang sakit sa kamay eh. Pag naglilinis ka using your lalo na kung nililinis mo mga bote, ganyan. Although hindi naman kailangan linis na linis kasi maliit lang siya lumalabas pagdating sa loob ng di ba? So, hindi natin kailangan na linis na linis. Anyway, tingnan na lang natin kung ano yung pwedeng mangyari. Okay? Kung ano yung pwedeng gamitin natin. Pero ako, ang ginagamit ko is small tablet lang. Para hindi, iba kasi nagkakaroon ng carpal, diba? Dahil dito, pag-hawak o yung sa keyboard. Ngawit yun eh, di ba? Nagkakaroon ng problema sa kamay. Kapag naka-pen and tablet kayo, mas madali kung kailangan nyo nag-drop out. Sabi ko kanina, pag kailangan isa din na-drop out para puting-puting yung ko. So, kailangan mas madali pag tablet. Okay? Sir Ricky, we have another question. Yes. Ito pala, komento pala muna. Ayan, from Philmar Ugalde. Isa daw sa natutunan niya ngayon is yung example mo daw na kasi kapag kumukuha daw siya ng litrato, lagi siyang naka-HDR. Pero salamat daw sa'yo, hindi na siya gagamit ng HDR. Kasi di ba? Pero pang cartoons yung kasi nga, hindi pa perfecto yung application. Sa application kasi yung ginagamit yan eh, hindi siya kaya kung hanggat hindi pa perfect application, I suggest kung muna kayong gumamit ng HDR, di ba? Muna kayong HDR. Kaya na lang pwede naman i-overexpose na sabi ko nga, pwede nyo naman i-drop out. Okay? Or pwede yung pura-purahin ng konti. But si Miss Jenny Vargas, nandito pala na. Yes. Okay. Sumusuporta sa atin si Miss Jenny. Yan, si Miss Jenny Vargas. Oo naman. Kaya lang, nag-pandemic, nakalimutan ako ni Miss Jenny. Shout out to Miss Jen Vargas. Yan, ating kaibigan yan from HR, from Human Resources, from PPO yan. Yes. Yan. Another question, sir. Ano daw po ang ibig sabihin ng FPS at para saan daw po yun? Frames per second. FPS ba? FPS, frames per second. Yun yung bilis ng pag-print mo. Diba? Diba, sa camera meron tayong pagdating sa video, frames per second yan, 60 frames per second. So, ibig sabihin sa isang segundo, 6 na pong frames yun.
yun yung frames per second. So, sa video, kung gusto mo medyo mag-slow mo pa, dapat mas maraming frames. So, from siguro yung 60 frames per second na bilis ng hindi naman kasi more on video yung mga so, ang alam ko sa frames per second sa photo, dun sa continuous, saka yung merong high and low. Depende sa number of shots na pwede mong gawin sa isang click mo. Okay? Meron, bawat click mong gano'n, nasa high ka, merong mga 15 frames per second ang shot mo. Magagamit ito pagdating sa di ba? Magagamit ito pag natutuwa ka ng sports, ganyan, fish action, makuha yung sequence. So, ganun kabilis siya. Di ba? May natutuwa. Pagdating sa video, yan naman yan sa pagkakaalam ko I'm not sure I'm not into video pa kasi. Okay? Sa pagkakaalam ko, yung frame rate yan, I don't know. Basta, yung 60 na bilis, yun yung pwedeng i-slow mo. Diba? 120 na nga magtitrato Diba? Ito nga, nasa 240 na. Talagang sobrang slow mo na nagpo-pour ka ng kape, kitang-kita na yung bawat baba ng liquid, gano'n. Hindi magagawa yung mapapala yung frame rate mo, di ba? Kung nasa 30 ka lang, hindi pwedeng magawa ng gano'n. Nakita yung slow mo. Okay? Next. Yes, sir. Meron din tayong question from Ivy Liza. Mukhang mukhang advanced photographer na to. No? Naghahanap siya kung meron daw ba kayong webinar for DSLR. Sure. Malapit na tayo magkaroon ng inaayos pa kasi walang nasa bahay lang ako, walang place. So pag naiayos na yung mga kaibigan naman kasi may studio. So pwede siguro paplanuhin namin kung paano kami mag-webinar, live webinar sa studio mismo para mas kita nila lahat yung nangyayari natin. Okay? Pag okay na yung setup na yun, sir, invite din namin kayo ulit. Yeah, sure. Walang problema. Basta makakapag-share ng kaalaman. Okay? Ayan. Ito, sir, meron question. What is the best camera sensor to use in mobile photography? Sony camera sensor? Sony IMX ba, Samsung GW, or OmniVision? Ako, hindi ako particular sa ganyan Kung ano yung gagamitin. Hindi ako masyadong particular. Basta sa akin, good enough siya na lalabas pag in-upload ko. Walang masyadong artifacts, meaning hindi ganun ka-grainy, walang masyadong yung lens artifact na tinatawag, diba? Hindi nagdodobo yung image ko, clear, sharp, okay ako din kahit ano pa siyang sensor. I'm not that particular when it comes to sensor pagdating sa mobile phones. Okay? So long as alam mo siyang gamitin. Maraming salamat po yan sa message. Kasi ako, sir, in relation to that, ang key takeaway ko ngayon, wala yan sa mahal or pagkamura ng gamit. Kahit smartphone man yan, DSLR man ng gagamitin mo. Basta maayos mo siyang gagamitin, alam mo kung paano gamitin yung produkto mo. Yes, alam mo kung sino or ano yung kukunan mo at meron kang tamang kaalaman. Especially now, may mga natutunan na kami ng bago sa'yo. So yan, apply na namin yan. So, check ko yung mga Instagram nito mamaya ng mga natin ng mga viewers para okay na magagamit na nila yan. Alright, sir, wala na po tayo mga katanungan pero dumadami pa po lalo yung mga viewers natin and sa ating mga viewers later on, ibigay namin sa inyo yung link kung para makapag-register kayo sa survey at saka para maibigay nyo yung name nyo for your e-certificate. Yan, muli, guys, pasalamatan natin na napakagaling at napakabait na si Sir Ricky Ladia. Ng presentation, kunin nyo na lang kay Sir Aris. Sir, Sir Aris, siguro, I can give you, siguro yung video file
Sige sir, actually Para mapalikan nila. bibigyan din namin sila ng parang summary episode note. So, ayan, kasama yun sa video din namin sa kanila. Ayan, so again sir, maraming salamat sir. Thank you. Thank you sa lahat ng nakinig. I hope may natutunan kayo. Kung meron kayong questions, feel free to message me. Okay? Hindi ako suplado, pero mga isang buwan, hindi ko na kayo message mo ako ulit. Sikat lang yan at easy lang yan si Sir Ricky, pero hindi yan suplado. Matagot po ako. Ayan, maraming thank you. Paano ko makakatulong sa inyo, sabihin nyo lang. Ayan, sige. Tapos, Thank you, Boost Manila. Good luck sa lahat ng entrepreneurs na gusto ng negosyo, gusto pumasok sa photography, good luck sa ating lahat. And sana makabalik na tayo sa normal. yes sir. Sige sir, maraming salamat muli sir. No? Sir, paunlakan mo kami sa isang class photo kasama yung ating mga attendees from Zoom. So, sa mga nasa Zoom, pwede na kayong mag-video. Magpakita ng inyong mga mukha para sa ating regular... Huwag nyo na lahat ng camera nyo. Oo, sige na, huwag na kayo mahiya. Ay, nahiya yung iba. Yun, hello po. Ayan, hello. Pwede rin kayong on ng audio nyo kung gusto nyo pamus. Hindi na nag-alawos ka na ba, Miss Jen? Parang hindi pa nag-alawos si Miss Jen, diba? Nakapagkapi ka na ba? Parang hindi ka pa nagkakapi. Ay, Miss Jen, good morning. Good morning. Ayan, ang dami natin. Ang saya, oh. Saya mag-take ng picture. Dalawang screen tayo. O, mag-on na kayo. Sila and Z. Oo. Si Patricia, gusto ko yung picture ni Patricia. Nakapost na siya ng video. Kapag nagkali sa rin yung pagkagpuan ng tayo. Ayan. So, si John Ray, si Levi, Jonathan, si Joanne, mag-on na kayo. Si Lizette, huwag na kayo mahiya. Wala ka lang din si Levi. Wala na si Levi. Ayan, yan si Sir Levi, oh. Grabe. Ayan. Sige, magtitake na ako ng picture, ha. Alright, 1, 2, ayan, dali, umahabol pa yung iba. Ayan, sige. Ayan, makahabol pa. Sige, 1, 2, and 3. Ayan, doon na tayo sa second screen. Baka sa first screen lang kayo nakasama. Ayan, second screen naman, di ba? Next time, 10 na yung screen na kukunan ko, di ba? Hopefully. Ayan, sige. Alright, 1, 2, and 3. Ayan. Thank you guys. Maraming salamat. Yung survey link pala, naka-post na. I-share ko na lang dito sa Zoom, sa chat later on. Para yung may mga gusto mag-request na mga susunod na topics, pwede natin i-entertain yan. Tsaka kung gusto nyo mag-feature para sa ating mga susunod na webinars, kung kayo ay mga online businesses, kung meron kayong mga interesting stories to tell, may mga products. So yan, si Michael, i-feature natin siya next week, no? Tsaka yung iba pang mga ating mga sellers. So if you like to be featured sa ating mga future webinars, yan, please drop us a message over on our Facebook page. Don't forget to follow us. That's Boost Manila Tech sa ating Facebook. And you can also join our Facebook group. That's Sulong Negosyo PH. Yan, maraming pong salamat. And again, next week po, kita-kits po ulit tayo. Ang topic naman po natin para sa ating mga online businesses kung paano po mag-create ng logo. Yan, choosing the right color, choosing the right design, maglalagay pa tayo ng taglines sa logo, etc. Yan, matututunan po natin yan next week. Kaya so maraming salamat muli. I'm Iris Aquino on behalf of Boost Manila. Again, thank you very much to our resource leader na paggaling ni Image Master, Mr. Ricky Lada. Hanggang sa susunod po. Maraming po salamat. Enjoy your lunch, guys. And stay safe and happy weekend. Bye-bye.